Bigyan natin ng reaction, opinion itong batuhan ng maaanghang na salita between Davao City Mayor Sebastian Duterte and Palace Press Officer Claire Castro. Okay, naunang nagsalita si Mayor Baste. Sabi niya, hindi siya naniniwala na yung offer of reconciliation ni PBBM sa mga Duterte. Tinawag niya itong weak, liar, and arrogant. Ito naman, sumagot si Claire Castro. Ito, balita ngayon sa Manila Bulletin. Title, Palace gets technical. Marcos is open, not offering reconciliation. So, basahin ko lang sandali at magbigay ako ng opinion. President Marcos was merely saying he was open for reconciliation with the Duterte family. He did not offer it. This was how Malacanang responded to Davao City Mayor Baste Duterte's comment on Marcos' statement of a reconciliation with political opponents, including the Dutertes. Palace Press Officer Claire Castro clarified that Marcos did not offer reconciliation to the Dutertes. He only conveyed that he remains open to reconciling with political opponents in the name of country's stability and peace. So ito yung exact statement ni Claire Castro. Napanood ko rin ito sa press briefing. Sabi niya, sana po napakinggan niyang mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open siya for reconciliation. If I'm not mistaken, that's the word. Open, not offer. So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-offer ng reconciliation. Okay. So ito, palusot. Kasi nabulilyaso sila o instead na mapaganda ang kanilang image, lalong napasama. Narinig ko mismo si Professor Ronald Llamas, isang political analyst, dilawan ito, anti-Duterte ito. Medyo makamarkos ng kaunti kasi may unipink na ngayon. Sabi niya, hindi tama yan, ginawa mo BBM. Binibigyan mo ng bala yung kalaban mo. Huwag kang mag-offer ng reconciliation. Ganon. Pati mismo ang mga kakamping o unipink nila na kasama na nila, binabatikos. It's wrong to offer reconciliation. Huwag mo na silang hindi yan mag-work out, sabi ni Professor Ronald Llamas. Okay, ito. Yun ba ang interview kay Katunying? Basta-basta lang interview na parang umusbong lang na parang kaputi o plinano? O ano sa tingin nyo? Ang opinion ko dyan is plinano yan. Yung mga questions na tinanong ni Katunying, sarili lang niyang kagustuhan o may approval ni PBBM? Eh ganyan ang style ni kahit nung kandidato pa siya Pag-alaman ko na kailangan niya ng advanced questions. Mahina siya sa mga extemporaneous, yung matataranta lang siya kung matatanong siya ng hindi siya napaghandaan. Kaya palusot na lang nila ito. Sinadya nila yon, sinadya ni Katunying na tanungin yon, hoping na gaganda yung image nila nga yes. Kasi nabulilyaso sila o napahiya sila sa midterm election. Kaya lahat itong mga ginagawa nila, yung interview kay Katunying, and then mamaya yung cabinet revamp, mass resignation, puros lang yan, theatrics, drama, para hoping na tataas ulit ang ratings nila. Kaya hindi ako naniniwala na open lang. Gusto nila para mapabango sila na as a father o ano ba naman yung mag-o-offer ka ng kalagitnaan ng laban? Inimpeach nyo ang anak. Pinakulong nyo, kinidnap nyo ang ama. Tapos, at the middle of that political battle, sasabihin mo, open ka. O, granting na open lang. What do you expect? Ang Duterte, basta na lang kalimutan yung nangyari. At, sige, mag-usap tayo. Ganon ba? Kaya in the first place, maling-mali
sa tingin ko lang opinion ko ito, maling-mali yung tanong ni Katunying. Dapat hindi yung tinanong kasi kahit anuman ang isagot ng Pangulo doon, mababati ko siya. Open po ka ba for reconciliation? Pag sabihin niyang hindi, mapapasama siya. Ano kang klaseng presidente ka? Bakit hindi mo unite ang bansa? Ngayon, sinabi niyang oo. Payag naman ang mga Duterte with condition. Ayaw naman ng mga condition. No. You do not set a condition. Kung ayaw mo nang mag-set sila ng condition, di sana wag nyo nang tinanong yun. Wag ka nang pumayag na itanong ni Katunying dahil hindi talaga pwede ka ng reconciliation nyo at the middle of a political battle. Ay, nako. Kaya sabi ni, di bang nag-post si Professor Malutikia man siguro? Kung sino man nag-advise noon, yung interview kay Katunying tapos mamaya cabinet revamp is 8-8. Lose situation sila. It just shows how weak yung leadership ng president is. Ganon ang nababasa kong comments ng mga political analysts, si Professor Malutikia and si Crisette Laurita. So, wag na kayong magpalusot. Hindi pwede, hindi magsilbi yung inyong open for reconciliation or offer for reconciliation. So, kaya nakarinig kayo ng maanghang na salita kay Mayor Baste. So, hintay natin. Baka sasagot din yan si Mayor Baste. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair, maayos ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang nataga na mong ugero, katong silupin lang ang iyang atop. Karon natagaan gid siya ugero. Natabangan. So mo na ni ang yang atop nga silupin lang. So, ang tubig naputos sa silupin nga atop niya. So ang yang kuan gyud grabe nga gyud nga tubig. Dawom na gyud kaayo. Una ni ang makita sa ilang balay nga silupin lang in town nga dagan kayo nga tubig nga masalod tungod sa ulan. O karon unsa imong masulti nga natagaan na mo og sin makaatop na mo? Gusto kong magpasalamat sa nagatag sa sin og sa ilabi na sa Ginoo. Nagpasalamat gid ko kay makaatop na mi kay tanawa mong atop kan gakapuno og tubig. Na karon salamat gid kaayo sa Ginoo nga na nagimi atop. Kay mura to akong kuan. Salamat kaayo.